Good morning guys! Welcome again sa Konting Kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. May dinala sa atin, it's a 2021 or 2022 na sprint. Yeah, sprint. Oh, tama. Reklamo na itong client, medyo grounded daw yung mga electrical components niya. Every time kahit hindi daw nakasusi, nag-on yung Vespa niya. So, yan ang mga kailangan natin i-check. Nung tinignan natin lahat ng harness niya, kung makikita nyo, okay naman. Wala siyang rat bites. Walang anything na electrical components na compromise. So tama naman lahat ng kabit ng accessories niya, ng busina. Everything else is okay. Now, ito kasi minsan ang problema natin sa Vespa. Meron tayong ibang sources ng mga problema na hindi natin alam. Like for example, ito, walang rat bites. Una kasi tiisipin natin dyan, every time may grounded, every time na may nagkabit tayo na accessories, laging titignan natin, baka mali ang kabit, or baka nga na rat bites, nagdikit yung mga electrical components, kaya siya grounded. Pero this time, ito iba naman. Bukod sa rat bites, meron din tayong ant bites. So, kung makikita nyo dito, ayan, yung harness niya na tago dun sa loob ng floorboard, kita nyo may parang buhangin na hindi nyo maintindihan. Pero, if you look closely, ayan o, kinain ng langgam yung mga wires natin. Ayan o, exposed na nga yung iba eh. Ayan o. Yan. So, hindi lang daga ang kalaban natin dito guys, pati langgam. Ayan o, marami. The problem with this one, pagka ganito, we have to trace every single wire hanggang dun sa taas. Kasi hindi natin alam eh. Sobrang liit kasi ng mga langgam. So, nakakapasok siya, nakakapenetrate sila dito sa loob ng ating harness. So, I have to check everything from top to bottom. Kasi, for sure yan, since dikit-dikit itong mga wirings natin, pag merong isa lang na naka-expose yan at dumikit dun sa isa pang exposed din na wire, for sure grounded na kagad lahat. So, kaya na-experience yung minsan, sa pagkagintong situation, ang experience nito minsan, pagka ino-on mo yung susi, wala. Pag pinatay mo, naka-on siya lagi. Kahit wala na yung susi, nagloloko siya. Nag-on yung headlight, nag-on yung winkers, halos lahat. Tapos mapansin nyo yan, umiinit ang wiring. So, pagka ganon, guys, usually, hindi ko na isasuggest sa mga nagdi-DIY, dalhin nyo na kagad sa professional, like dito sa amin. Kasi kailangan namin tignan yan lahat, isa-isa. Kasi napaka-risky nito. Actually, yung ginto, nakakatakot to eh, yung gintong situation. Kasi kung naririnig nyo yun or napapanood nyo sa news, yung mga horror story na umaapoy na lang bigla yung motor, yung mga ganyan. Ito kasi minsan ang cause. Yung mga ganyan, na grounded, nagdidikit-dikit na yung mga wire. Lalo na dun sa main wire or main source of power natin from battery going doon sa mga electrical components. So, yan, something to watch out for guys. Hindi lang rat bites, ant bites. Yan ang mga kalaban natin dito. So, once na ayos ko na lahat to, papakita ko sa inyo later on kung ano yung resulta, kung paano natin ginawa. At just to make sure na lahat gagana na. So, itetest natin lahat yan mamaya. Okay guys, nagawa na natin yung mga wires na grounded kanina. Kung napansin nyo, ang kulay na niya green at saka blue, then merong black. Ito, kung bakit siya ganito guys, ito yung ginamit ko. Gumamit tayo ng mga shrinkable tubes. Electrical shrinkable tubes dito kasi yung mga tama ng mga wires niya, hiwa-hiwalay, layo-layo. So, kailangan kasi makover lahat yon. So, etong mga to, may mga different sizes din to, depending dun sa kung ano yung laki ng wire. Dapat kung sukat yan, kung ano yung wire na paglalagyan mo, kailangan sukat din siya. Kasi hindi pwedeng masyadong malaki
Kasi pagka nag-shrink siya at kumapit na dun sa wire, magiging bulky kasi pag masyado malaki ilalagay nyo. So, pagka once binundle natin to ulit, binalik natin sa original, hindi na siya magkakasya dito. So, that's the reason na etong ginamit ko, yung mga ginto. Yung iba kasi, ang ginagawa, electrical tape. Babalutin nila ng electrical tape isa-isa. The problem with the electrical tape, pag uminit, tapos na-expose sa extreme temperature, yung adhesive niya mismo, yung pinakadikit, nawawala yan, kumakalas yan. So eventually, pag kumalas yung tape dun sa wire, at dumikit na naman dun sa mga exposed na wires, eventually, ganun na naman, mag-grounded na naman siya. So gusto natin yung pangmatagalan na. So, ganyan ang ginawa natin. Every single wire na makikita nyo, lahat binalot ko yan. It's like putting another layer of protection dun sa wire natin na mga exposed para hindi siya magdikit-dikit ulit na magkakasama. Kasi, iba-ibang function yan, papunta lahat sa sensors yan, papunta sa engine, papunta sa ECU. So, kailangan walang nagdidikit or walang nag-grounded na wires dyan. So, okay na to. Test natin kung aandar. On natin. Okay na, kanina nag-flicker yung mga headlight tsaka yung etong gauge. Ngayon, running na siya. Check. Wala naman siyang check engine. Makikita nyo dito sa gauge. So, it means working na siya properly. Wala na siyang problema. Wala na siyang kahit ano. Off natin. So, pwede na natin to i-bundle ulit. Babalik natin sa original. Balik ang floorboard at saka yung glove compartment. So, pwede natin release sa customer to pagkatapos. So, yun. Thank you guys. Sana may natutunan uli kayo. Napakahirap na itong ginawa na to. Ito, mga gawa na ito. Usually, it takes about 3 to 4 hours. Ito lang ginagawa ko simula kanina. Pero kasi kailangan natin siguraduhin lahat. Kasi nga, once na merong isang dumikit lang na wire dyan, compromise na naman lahat. So, yon. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and follow dun sa ating video. And sana may natutunan kayo ngayon. Thank you for watching.